Question: bakit hindi tayo pinapakinggan ng Diyos sa mga iba't ibang panalangin natin sa Kanya? Siguro ito yung maaaring tanong natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nung narinig natin ito, pakiramdam natin na pwede tayong makarelate sa Canaanite woman. Inisnab, medyo matari si Jesus at hindi namamansin. Pero kung lalaliman natin ang pagdinilay natin sa Ebanghelyo na narinig ngayong gabi, mukhang mapapalitan ang katanungan, bakit hindi tayo pinapakinggan ng Diyos sa mga panalangin natin? At ito ay maaaring masabi sa ganitong pamamaraan. Hindi bakit hindi, ngunit bakit hindi pa tayo pinapakinggan ng Diyos sa mga panalangin natin sa Kanya? Ano-ano pa yung mga panalangin niyo sa Diyos na hanggang ngayon hindi niya pa rin sinasagot? May tatlong dahilan na pwede kong maialay sa gabay ng ating pagninilay ngayong gabi kung bakit hindi pa sinasagot ng Diyos sa mga panalangin natin. Tatlong salita, tatlong W ang maaari nating mapagnilayan. The first word, the first W is that will. It is His will. Bahagi ito sa plano ng Diyos. Question: kapag tayo ba'y nagdarasal sa Diyos, nababago ba natin ang Kanyang isipan? Kapag tayo may pinapanalangin sa Diyos, napapabago ba natin ang Kanyang kagustuhan? Anong sa tingin ng sagot niyo? Yes or no? O hindi? Nababago ba natin ang isipan ng Diyos? Yung iba gumaganon. Yung iba gumaganon. Ang sagot, hindi natin napapabago ang kaisipan ng Diyos. Prayer does not change the mind of God, but prayer should change us. Kapag tayo nagdarasal sa Diyos, hindi natin nababago ang Diyos. Bagkus, kapag tayo nagdarasal sa Diyos, nawa ang mga panalangin natin sa Kanya ang nagpapabago ng buhay natin. That's why, dear brothers and sisters, when we pray, allow the Lord to teach you to trust Him more. Marami kayong mga plano sa buhay. Yumaman, makapasa sa board or bar exams, maaaring makapag-ibang bansa, o makahanap ng mabuting kasintahan o asawa. We may have so many plans, but the Lord is teaching us today. Yes, it is always good to plan, but let God's will be always done. Pag sinabi ng Diyos na hindi sa ating mga panalangin, please do know that He is also saying it in another way. May isa pong spiritual director na lagi niyang sinasabi sa akin, pag ang Diyos ay tinuruan ka niya ng isang pamamaraan sa ating panalangin, hayaan mo ang Diyos na gumalaw sa iyo. Allow God to be our God all the days of our life. Hayaan natin ang Diyos na maging Diyos kapag tayo humihingi sa Kanya, dahil may ibang plano siya sa atin. There is always a better will, a better plan, a better offer. Kung hindi man nangyayaring kagustuhan natin, nawa ang Diyos sa Kanyang kalooban, maghari dawa. Ano yung unang salita? Unang punto? Will. Ang ikalawang W, ang ikalawang punto, kung bakit hindi pa tayo pinapakinggan ng Diyos ay wait. Review tayo. Unang word, will. Pangalawa, wait. Hindi natin gusto na lagi tayong pinaghihintay. Sa panahon na gusto na natin ay instant, hindi na tayo sanay na maghintay. But dear brothers and sisters, the question remains, are you still willing to wait? Kaya niyo pa po bang maghintay? May mga panalangin pa tayo sa Diyos na hindi niya pa sinasagot
Pero ang Diyos, tinuturuan niya tayo para maghintay. Pero kung tutuusin, nakakapagod maghintay. Isang oras pa lang na paghihintay, nabuburyo na tayo. Sa mga ilang araw at buwan pa. Hope comes from the Greek word elpis, which means hope. Kaya ang taong marunong umasa ay ang taong marunong maghintay. Umaasa pa po ba kayo sa Diyos? Nawa ang sagot nyo ay oo. Kasi ang taong punong-puno ng pag-asa ay may kakayahan na sabihin sa ating Panginoon, Lord, I can wait. Hindi po ako nagmamadali. I know that your time is still the best time for me. Kaya ko pong maghintay, Panginoon, sa mga grasyang iyong iaalay sa akin. Kapag tayo nagdarasal sa Diyos, tatlo lagi ang kanyang sasambitin. The Lord will always say, yes, no, and the third is, not yet. Oo, hindi, hindi pa. At sa lahat ng tatlong sagot ng ating Diyos, ang ikatlo ang medyo nakakatakot. Kasi kapag ang Diyos sinabi niya sa ating panalangin ay oo, may sagot na tayo sa ating panalangin. Kung hindi naman, ay alam naman natin na hindi mangyayari. Ngunit yung ikatlo, yung pinakamahirap, not yet. And this is what the Canaanite woman experienced here. Pinaghintay siya ng Diyos. Dahil ang Diyos gusto niyang turuan ang babae. Baka makalimutan mo ako pag binigay ko sa iyo ang hinahangad mo. Baka kasi umalis ka agad at kalimutan mo ako pag binigay ko na yung hinahanap mo. Maybe God wants us to wait for us to truly open our hearts for the graces we need to be prepared. Minsan, hinuhubog tayo ng Diyos sa paghihintay. Dahil sa paghihintay, tinuturuan tayo ng Diyos sa mga bagay na hindi pa natin kayang tanggapin. Na sa tamang panahon, ang bawat panalangin natin, matutong maghintay, dahil ang taong naghihintay ay ang taong may pag-asa. Review po tayo. First W, will. The second W, wait. The third and last word, kung bakit hindi pa tayo sinasagot sa ating panalangin ay, it is His way. Review. Will, teaching us to wait, but it is also His way. Sino po dito sa atin na na-delay sa iba't ibang mga ganap sa buhay? Na-delay graduate, na-delay na nakapasa sa mga exams, na-delay sa pagkakaroon ng kasintahan, na-delay sa trabaho, o kung ano-ano man yung mga delay na yan. At times, God's delays are not only His way for protection, but many times, His sense of redirection. Kaya po may mga pagkakataon sa mga buhay natin, kapag tayo'y nalilate sa school, o nalilate sa trabaho, o kung ano man ang dahilan kung bakit tayo nalate, merong isa pong idea o prinsipyo na tinatawag nating burnt toast theory. Ano po yung burnt toast theory? Yung nasunog na tinapay, literally. Di ba po, may isang pagkakataon, gustong-gusto mo nang makaalis sa bahay, pero hindi ka nakaalis kasi may nangyari sa tahanan. Nasunog yung pinaplansya mong damit, nadapa ka, o may nangyari na dahilan kung bakit malilate ka. But in reality, it is God's way for us to be protected. Nalate ka pala kasi may nabanggang sasakyan. Nalate ka pala kasi baka mahulog ka sa kanal. Nalate ka dahil baka may mangyaring masama sa iyo. God's delays are His ways for us for protection and redirection.
Mamaya, kung may time po kayo, search po niyo sa YouTube. Isa sa mga paborito ko pong kanta. Ang title ng kanta ay In Your Own Way. Kanta ng Hangad Choir. At sa chorus, ito ang sinabi. In your own way, in your own time, in your own wisdom, not in mine. By your love, by your holy will, all prayers will be answered in your own time. Let God teach us today. There is always a higher plan for us. God's ways are better than our ways. His plans are better than our plans. Matutong magtiwala sa pamamaraan ng Diyos. Kaya po, pag may mga pagkakataon na hindi pa tayo pinapakinggan ng Diyos, allow the Lord to teach us, this is my will, learn to wait, and this is my higher way. Amen.